Bago ko simulan ang ating kwento, ay huwag po sanang kalimutang mag-subscribe bilang pagsuporta. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy and make my day. Pakanta-kanta kahit sintonado ang boses na isinasayaw ng kaibigan ko ang kanyang cellphone habang pinagmamasdan ang pinagpapantasyahan niyang larawan ng dalaga na kanya daw chatmate. Nang minsang makita ko iyon, dahil kusa itong ipinakita sa akin ni Enzo, ay halos hindi ko maiwasan ang mapatawa sapagkat halata namang filter ang larawang iyon ng babae na halos mabura na ang ilong dahil sa pagka-edit. Enzo, huwag kang masyadong maniwala sa social media. Baka mabiktima ka ng sinasabi nilang expectation versus reality. Inggit ka lang, Karding, kasi may maganda akong katawagan gabi-gabi. Bakit? Hindi ba naka-off cam ang camera nyo pag nagtatawagan kayo? Off cam pa rin. Yun naman pala eh. Saka ka na magsaya ng ganyan. Kapag nagkita na kayo, maski sa camera lang ng cellphone nyo. Yung walang filter at tanggap nyo pa rin ang isa't isa. Diyan pa lang ako maniniwalang mahal nyo ngang pareho ang bawat isa. Napaka-killjoy naman nito. Oo na nga, susubukan kong kausapin siya sa video call para naman maniwala kang nagmamahalan talaga kami ni Melissa May ko. Nang alam kong asar na sa akin si Enzo, ay tinigilan ko na ang pang-aalas ka sa kanya. Kaagad na nga niyang kinontak si Melissa May na kaagad namang sumagot sa kabilang linya. Oh, Enzo, napatawag ka? Namiss mo na ako agad? Katatapos lang natin mag-usap ah. Gusto ko lang sana na mag-usap tayo na naka-on ang camera natin. Inaasar kasi ako nitong kaibigan ko na puro na lang daw off-cam kapag nag-uusap tayo. Iyon ay kung gusto mo lang naman. Ha? Sigurado ka? Sige. Ayun, salamat Melissa May. Nagbukas nga sila ng camera habang nag-uusap. Ipinakita pa sa akin ni Enzo ang kausap niya sa cellphone. Totoo ngang maganda ito maski walang filter, pero ang ipinagtataka ko ay kung bakit parang nasa gubat ito. Sa kagubatan ba yan nakatira o sadyang madahon lang ang kanilang lugar? Ewan ko, hindi ko na tinanong Nagmamadali kasi siya kanina at hindi na nga nakapagpaalam Basta't pinatayan niya na lang ako ng tawag. Oh, pero ngayon, kumbinsido ka na bang maganda ang Melissa May ko? Oo, kumbinsido na po ako. Pero may iba na namang bumubulong sa isipan ko ano na naman ba yan ha? Huwag mong sabihin na dahil sa background na naman kanina ni Melissa May. Oo, isa na yan sa naiisip ko. Biruin mo kung nasa probinsya siya o nasa liblib siyang lugar nakatira, bakit may cellphone siya? Bakit may pantawag siya palagi sa'yo? At bakit parang misteryosa naman ang kagandahan niya? Nahihiwagaan ako sa babaeng kinababaliwan mo, Enzo. Tol, gusto mo bang masagot yung mga katanungan mo? Sumama ka na lang sa akin sa susunod na buwan. Bakit? Anong meron? Sa susunod na buwan na kasi kami magkikita ni Melissa May. Pupuntahan ko siya sa bahay nila. At alam mo ba ang premyo ko? Ibibigay niya na lahat ng kahilingan ko at nanaisin ko. Naku tol, huwag kang magpadalos-dalos ng desisyon mo. At baka mapano ka. Alalahanin mo na hindi mo pa masyadong kilala ang babaeng yan. At sa online call mo pa lang siya nakikita. Kaya pag-isipan mong mabuti ang mga gagawin mong hakbang. Basta. Pupuntahan ko si Melissa May. Alam kong mahal niya rin ako at gusto niya akong makasama. Kaya sasama ka man o hindi, ay tuloy ang meet-up naming dalawa. Ano pa nga bang magagawa ko? Buo na pala ang desisyon mo Alangang pabayaan kitang bumiyahe ng mag-isa. Yan ang matalik kong kaibigan. Walang iwanan. Naman. Pero maski natapos na kami sa pag-uusap ni Enzo, ay hindi pa rin mawala sa isipan ko ang agam-agam sa tunay na pagkatao ni Melissa May na iyon. Iba talaga ang pakiramdam ko sa kanya.
Para bang kinikilabutan ako at nagsisitindigan ang mga balahibo ko sa katawan sa tuwing nasasagi sa isipan ko ang mukha niya. Habang lumilipas ang mga araw, ay kitang-kita ko sa mga galawan at ekspresyon sa mukha ng kaibigan ko ang labis na pagkasabik sa nalalapit na pagkikita nila ng kanyang chatmate. Talagang in love si Enzo sa Melissa May na iyon. Ako naman ay nakamatsyag lang sa kaibigan ko nang hindi niya alam. Sumapit ang katapusan ng buwan, kaya araw din ng sahuran sa pinapasukan naming pabrika ng pansit. Dahil sa batak kaming magkaibigan sa trabaho at ilang taon na ring tagamasa ng harina bago ito isalang sa makinang pisadahan at gawing pansit, ay masasabi kong bato-bato ang aming katawan ni Enzo. Ang problema nga lang sa kaibigan ko, nasobrahan yata dahil pati sa mukha niya ay nagkaroon ng abs. Siguro tol, kapag nakipagsuntukan ka lugi ang kalaban mo. Bakit mo naman nasabi yun, Carding? Ha? Hindi niya malaman kung nasaan ang mukha mo. Nagkalat ba naman ang abs sa katawan mo? Pati sa mukha meron din. Hayang ka na naman Napakasalbahe mo talaga sa mukha ko. Gwapo kaya ako. Kaya nga patay na patay sa akin ang syota ko Syota? Sino namang malas na babaeng yan? Si Melissa May, di ba? Sinagot na niya ako kagabi, no? Mas maganda raw kasi na kami na, bago kami magkita. Para magawa na namin ang lahat ng naisin naming posisyon, bakasyon. Posisyon? Ampotek. Pero tol, hindi na ba magbabago ang isip mo? Talaga bang tutuloy tayong pumunta sa lugar niyang si Melissa May? Oo, Carding. Desidido na ako. Ngayon lang kasi mayroong naglakas ng loob na kausapin ako sa video call Natanggap ako at sinagot pa. Kaya wala na akong dahilan para hindi ituloy ang usapan naming dalawa ni Melissa May. O sige, good luck na lang sa ating dalawa tol. Sana maging masaya ang pagkikita ninyo ng syota mo. Salamat tol. Pagkatanggap namin ng aming sweldo, ay ipinaalam na rin namin kay boss ang gagawin naming pag-leave ng ilang araw. Mabait naman ang amo namin, kaya pinayagan niya kami. Pagsapit ng gabi, ay nag-impake na kaagad si Enzo ng mga dadalhin niyang gamit. Napapailing na lamang ako at natutuwa sa kaibigan ko, kasi ganito pala siya magmahal ng babae. Sobrang dedikasyon ang kanyang ginagawa sa lahat ng bagay. Pagkatapos naming maghapunan, ay humiga na kami sa tig-isa naming higaan. At habang pinagmamasdan ko si Enzo, naabot tenga ang ngiti habang nakatitig sa kanyang cellphone, ay hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Umaga na nang magising ako. Tanaw ko mula sa nakabukas na bintana ang liwanag ng paligid. Nakita ko naman si Enzo, na mula sa aking higaan ay nasa kusina na siya. Abala sa paghawi mula sa kalan sa takore na pinag-initan niya ng tubig. Sakto, Carding, ang paggising mo. Mainit na itong tubig. Nakabili na rin ako ng pandesal. Kaya halika na't makapag-almusal. Mamaya bibiyahin na tayo. Pinagmasdan ko ang kaibigan ko. Napansin ko na mapupula ang kanyang mga mata, kaya sigurado ako na napuyat ito sa kaka-cellphone. Hindi ka na naman nakatulog ng maaga, no? O baka hindi ka na talaga natulog, kachat-chat kay Melissa May. Natulog naman ako ng 1 oras. Ito naman palibhasa kasi hindi mo pa nararanasan ang umibig Kaya hindi mo alam ang nararamdaman ko. Nandun na ako, pero hayaan mo na nga lang. Kinuha ko ang 1 tasa ng kape. Hindi pa rin nagbabago ang timpla ni Enzo. Gustong-gusto ko kasi ang lasa ng paggawa niya ng kape. Kasi talagang nakakabuhay ng dugo ang pinag-aagaw niyang lasa ng pait at tamis. Nang matapos kami sa pag-aalmusal, ay gumayak na kami para bumiyahe. Alam mo ba kung saan ang eksaktong lugar na pupuntahan natin? Oo, sinabi na sa akin ni Melissa May kagabi nang mag-usap kami. Mabuti naman. Saan tayo sasakay? Sa bus na biyaheng papuntang Cagayan. Madadaanan kasi nito ang lugar ni na Melissa May
Sige, ikaw ang bahala. Mas ikaw ang nakakaalam ng mga detalye kung paano tayo makakapunta ron. Sumakay muna kami ng tricycle papuntang terminal ng bus. Mabuti na lamang at nahabol namin ang first trip at may 2 pang bakanting upuan kaya nakabiyahe kami kaagad. Habang lumilipas ang mga oras ay hindi ko maiwasan ang antukin dahil sa hilo. Ang bumiyahe kasi ang pinakaayaw ko sa lahat kasi mahiluhin ako kaya dinadaan ko na lang sa pag-idlip-idlip. Sabi ni Melissa May, nasa 10 hanggang 20 oras ang itatagal ng biyahe natin. Kaya matulog ka na muna dyan, tol. Alam ko namang mahiluhin ka eh. Hindi na ako sumagot pa kasi napapikit na ako ng mga sandaling iyon. Unang gising ko ay nang mag-stop over kami sa isang kainan. Nagsisibabaan ang mga tao para kumain sa karinderyang iyon. At nangyayain ako ni Enzo na kumain na rin kasi 12:00 na pala ng tanghali ay sumama na rin ako sa kanya. Total gutom na din naman ako. Malayo pa ba tayo, Enzo? Malayo-layo pa, Karding. Ang sabi ng konduktor na napagtanungan ko kanina, 2 tigil pa raw ang mararanasan natin bago tayo makarating sa lugar ni na Melissa May. Umorder ka na ng ulam mo at marami pang nakapila. Mamaya na tayo mag-usap sa pwestuhan nating mesa. Baka maubusan pa tayo ng pwesto eh. Ang inorder ko ay ang paborito kong adobo at igado. Si Enzo naman ay nilagang baboy at saka pinakbet. Pagkatapos naming bayaran ang aming inorder, ay naghanap na kami ng bakanting mesa at doon namin pinagpatuloy ang pag-uusap. May sinabi nga pala sa akin ang konduktor kanina, tol. Ano naman yun? Sabi niya, ang pupuntahan nating lugar ay sinasabi ng karamihan na lugar ng masisipag. Saka sabi pa niya, kapag nandun ka na, ay saka mo lang maiintindihan ang ibig sabihin yun. Pero kung makapunta ka sa lugar na kung tawagin ay saradong tribo, ay tiyak na kawalang pag-asa na raw ang makalabas pa roon ng buhay. Medyo magulo ang hirap intindihin. Ano naman ang punto niya? At bakit niya sinabi ang mga yan sa'yo? Babala daw eh. At para daw mag-ingat tayo sa mga lugar na papasukin natin dun. Pero hindi ako naniniwala. Baka panakot niya lang sa atin yun. Kasi alam niyang may magandang dalaga sa lugar na yun. At iyon ay walang iba kung hindi ang Melissa May ko. Paano kung may katotohanan ang sinasabi ng konduktor na yun? Maski na. Hindi rin naman ako basta-basta naniniwala. Lalo na nang banggitin niya ang patungkol sa mga aswang umano na nakikihalubilo sa mga taga roon para makapangbiktima ng mga dayo. Tila ba nagpanting ang mga tenga ko sa narinig ko? Matagal ko na kasing naririnig ang mga kwento patungkol sa mga kumakain ng laman loob at karne ng mga tao. At iyon na nga ang tinatawag nilang mga aswang. Pero hindi pa ako nakakakita ng ganoong klaseng nilalang. Marami din ang nagsasabing gawa-gawa lang sila ng makulit na imahinasyon ng mga matatanda para panakot sa mga bata at hindi na gumala pa sa gabi. Aswang ba kamo? Hindi ba kwentong barbero lang ang mga nilalang na yun? Tumpak! Kaya nga hindi ako naniniwala sa mga sinasabi sa akin ng mokong na konduktor na yun. O sige na, kumain na tayo. Baka maiwan pa tayo ng sasakyan pag nahuli tayo dito. Pagtapos naming mananghalian, ay nagsibalikan na kami sa loob ng aming sinasakyang bus. Hindi pa man tumatagal ng 30 minuto, ang sumunod naming biyahe ay nahilo na naman ako, kaya pinilit ko na lamang ulit ang makatulog. Hapon na nang makarating kami sa lugar kung saan sinabi ni Melissa May kay Enzo na bababaan namin. Binalaan na naman kami ng lalaking konduktor na mag-iingat sa mga lugar na iyon at sikaping huwag sapitan ng gabi, pero tinawanan lamang siya ng kaibigan ko. Ngunit ang ikinanuot ng noo ni Enzo ay nang mawalan siya ng signal. Ako naman ay nagpapatianod lamang sa kung anong susunod niyang mga hakbang. Nang mga panahong iyon ay hindi pa ako interesado na gumamit ng cellphone
kaya tanging si Enzo lamang ang mayroon nito. Kainis, hindi tuloy matawagan ang nobya ko. Mabuti na lamang at nagbigay siya ng instruction kanina kung paano pumunta sa kanila dahil kung hindi, baka nga tayo dito magdamag. Lalo pat parang liblib ang daanang ito at madalang na daanan. Ayaw pa nga sana ng driver kanina na umikot sa parting ito eh. Napilitan na lamang din. Ang weirdo, ang putik naman. Gawin na lang kaya natin ang susunod na hakbang para makarating na tayo kila Melissa May. Paggabi na nakakatakot pa naman dito. Sige, basta't ang sabi niya, ibagtasin lang natin ang mabato at medyo may kaputikang kalsada na makikita natin dito. Teka, nasaan ba yun? Yun ba ang tinutukoy mo? Itinuro ko ang aking nakita. Sumilay naman ang ngiti sa labi ni Enzo, sa kanya ako hinawakan sa balikat. Yun na nga, Karding. Ano? Tara na't umpisahan na natin ang paglala. Uy! Hoy! Hintay! Hindi ko na tinapos ang pagdadaldal ni Enzo kasi iba na talaga ang pakiramdam ko sa lugar na yon. Tila ba may nakamasid lang sa amin sa paligid pero hindi namin makita. Sinadya ko ring bilisan ang paglalakad at hindi pansinin ang aking kaibigan para mas mapabilis ang aming paglalakbay. Nasa halos 30 minutos din ang aming nilakbay bago namin matanaw ang isang baryo na may mga kubo na gawa sa dayami, ang dingding at bubong. Halatang salat sa buhay ang mga tao roon at tiyak na walang elektrisidad dahil masyadong liblib ito. Habang papalapit kami, ay mas nararamdaman namin ang mga yabag na tila nakasunod sa amin ni Enzo mula sa likuran. Kapag nililingon naman namin ito, ay wala naman kaming makita. Subalit ang mga yabag na iyon ay unti-unti nang lumalapit sa amin na tila malapit na kaming maabutan. Mabuti na lamang at sinalubong kami ng isang dalagang pamilyar ang muka na may kasamang mga lalaki. Doon pa lamang nawala ang ingay na nasa aming likuran ni Enzo. Melissa May! Mamaya na, Enzo. Bilisan nyo at pumasok na kayo sa kubo, bilis! Ano bang nangyayari? Mamaya na ako magpapaliwanag. Ate Yong, samahan niyo po sila sa bahay at siguruhing walang mangyayaring masama sa kanila. Alam niyo na po ang ibig kong sabihin. Pagkatapos tumango ng may katanda ang lalaki kay Melissa May, ay inakay na kami ng mga ito sa dinala sa pinakamalaking kubong naroroon. Ipinasok kami sa loob saka sinabing huwag kaming lalabas at may pupuntahan lang silang mahalagang bagay. Ang sumunod na nangyari ay tila mga nag-aaway na hayop ang aming narinig ni Enzo, kaya nagkatinginan kaming dalawa. Ano ba ang tunog na yon? Nakakatakot naman. Parang hindi mga ordinaryong hayop ang mga nagsasagupaan. Baka aswang. Karding naman eh. Huwag ka namang magbiro ng ganyan. Natatakot tuloy ako eh. Ginusto mo to eh. Kaya huwag kang magtanong sa akin. Kay Melissa May ka kaya magtanong, no? Makaraan ang ilang minuto ay narinig na namin ang pagbukas ng pinto. Mula rito ay pumasok si Melissa May na may sugat sa braso. Magtatanong pa sana ako, kaso nagsabi na siya kaagad ng mga nangyari. Isang mabangis na baboy ramo ang sumusunod sa inyo kanina. Mabuti na lamang at hindi niya kayo nabiktima. Ayun, tinugis na namin at pinatay. Masanay na kayo rito. Talamak talaga ang mga ligaw na hayop dito sa amin. Sa katunayan marami nang nabibiktimang pananim, pati na mga tao ang mga salot na yon. Kaya mag-iingat kayo ha. Lalong-lalo ka na, Enzo. Halos matunaw sa kilig ang kaibigan ko nang kintatan siya ng kanyang nobya. Dumilat pa siya sa akin na tila ng aasar at nang iinggit. Natapos lang ang pag-uusap nang may kumatok sa pintuan. Dito ay hindi ko alam ang aking nararamdaman nang makita ko ang pinapasok ni Melissa May sa kanyang bahay. Isang napakagandang dalaga na tinawag niya sa pangalang Jelay. Tol, ang ganda niya rin ano? Ligawan mo na kaagad, dali! Anong akala mo sa akin? Kagaya mo na basta maganda at nakapalda, ililigawan na agad? Hindi naman nakapalda yung babaeng yan Naka-short, pero maganda. Oo.
Tumahimik ka nga dyan. Siya nga pala, si Jelay, pinsan ko. Jelay, si Carding nga pala. At yung isa naman, nobyo ko, si Enzo. Kinagagalak ka naming makilala, Jelay. Single pa itong kaibigan ko, kahit hindi mo tinatanong. Salamat. Ganyan talaga si Jelay, tipid magsalita, kasi mahiyain. Siya din ang pinakadoktora namin dito, kasi siya ang may kaalaman sa panggagamot sa iba't ibang sugat na natatamo namin, pati na ang iba't ibang sakit na dumadapo sa mga taga rito. Astig pala ang mapapangasawa ng kaibigan ko kung sakali. Pero mas astig ang syota ko kasi lumalaban sa mababangis na hayop sa gubat. Lumipas ang magdamag na pawang kwentuhan lamang ang nangyari. Walang tulugang naganap kaya lahat kami ay puyat nang sumapit ang kinaumagahan. Sa magdamag na iyon ay napansin ko ang makahulugang sulyap sa akin ni Jelay. Para bang may kung anong gusto siyang sabihin sa akin pero hindi niya magawa sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Nang araw ding iyon ay parang gusto kong humanap ng magandang pagkakataon para kausapin ng sarilinan ang dalagang manggagamot at alamin kung ano ba talaga ang gusto niyang sabihin sa akin. Kay Melissa May naman ay hindi pa rin nawawala ang pagdududa ko sa tunay niyang pagkatao. Maski sa personal ko na siyang nakikita, ay nahihiwagaan pa rin ako sa kanya. Pero hindi ko na ito sinabi pa kay Enzo at baka magtampo pa sa akin ang kaibigan ko. Nang makita kong pumasok si Jelay sa kusina, ay kaagad ko siyang pinuntahan. Si Enzo at Melissa May ay masaya pa rin nag-uusap tungkol sa kanilang relasyon, kaya hindi na nila namalayan ang pag-alis ko. Jelay, pagpasensyahan mo na ako kung sinundan kita rito ha. May gusto lang sana akong malaman mula sa iyo. Umalis na kayo rito bago sumapit ang petsa 13 kung kailan ang araw ay Biyernes, kung ayaw niyong magsisi sa bandang huli. Kakausapin ko pa sana siya ulit, pero mabilis na niya akong iniwan. Halatang nagmamadali siya at may iniiwasan. Nagkaroon tuloy ako ng katanungan sa aking isipan na gusto kong malaman ang mga kasagutan kaagad-agad. Pero kung nilalapitan ko naman si Jelay sa mga sumunod na araw, ay ilag pa rin siya sa akin. Bakit nga ba niya ako iniilagan? Bakit parang iwas siyang makipag-usap sa kahit na sino? At bakit bigla lamang ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig? Araw ng Lunes, ikasyam na araw namin ni Enzo ng pamamalagi sa probinsya ng kanyang nobya. Siguro ay nagsawa na rin sila sa pag-uusap, kaya kusa na akong nilapitan ng aking kaibigan. Tol, kumusta na? Napasagot mo na ba si Jelay? Napasagot ka dyan bukas na ang alis natin. At hindi ko alam kung babalik pa ako dito. Kaya bakit ko siya liligawan? Isa pa, napakailap niyang kausapin. Tipid na tipid ang mga salitang binibigkas niya. Kaya paano ako magkakaganang manligaw sa ganoong klaseng babae? Oo nga Yan din ang sinasabi ni Melissa May sa akin na problema tungkol dyan sa pinsan niyang yan. Hindi rin daw makausap ng maayos. Ganoon na daw ba si Jelay simula pagkabata? Ang sabi ni Melissa May, hindi naman daw Nagsimula lang daw yan nung iwan siya nung kaibigan niyang lalaki na naging malapit niyang kaibigan at may usapan sila na paglaki nila ay saka magpapakasal. Ang kaso, biglang naglaho ang lalaking yun. Ilang buwan ding iyak ng iyak at hindi nagsasalita si Jelay. At nang maka-move on na raw sa nangyari, ganyan na. Hindi na daw pala imik. Grabe naman palang pinagdadaanan niya, no? Hindi pala natin siya masisisi. Kasi may trauma na siya. Sigurado kong nakipaglapit loob na sa iba yung lalaking yun. At iniisip niya na baka maulit lang muli ang nakaraan. Pwede rin ganun. Pero Enzo, maniniwala ka ba kapag sinabi kong binalaan ako ni Jelay na huwag na daw tayong papaabot dito ng petsa 13 at araw iyon ng Biyernes? Di nga. Totoo tol, walang halong biro. Paano ba yan Humingi si Melissa May sa akin ng dagdag na 3 araw bago tayo umuwi. Anong sabi mo? Ano pa? Di pumayag ako. Ay gagi, bakit ka pumayag? Kasi gusto ko din.
Hindi mo man lang ako kinausap muna bago ka pumayag? Hay naku naman talaga, Enzo. Naputol ang aming pag-uusap nang makita naming dadaan si Jelay sa aming harapan. Bahagya pa itong bumagal sa paglalakad nang malapit na siya sa amin. Hindi namin parehong inaasahan ni Enzo ang kanyang sinabi. Huwag na kayong pumayag na abutin pa kayo dito ng Biyernes ng gabi. Dadating na sila para kunin kayo at gawing alay sa kanilang hari. At gaya ng dati, pagkatapos niyang sabihin iyon, ay umalis na rin siya kaagad. Hindi man lang niya pinansin ang tawag sa kanya ni Enzo. Nang makalayo na siya, ay saka ulit kami nag-usap ng kaibigan ko. Napaka-weirdo, no? Ang gandang babae pero parang may saltik naman. Uy, saltik ka dyan. Wala bang magandang pasyalan dito? Nakakabagot na eh. Umuo ka pa kasi. Aalis na nga lang tayo bukas eh. Wag mo na akong sinesermonan, Karding. Tara, maglakad-lakad muna tayo. Baka sakaling may mapala tayo at maiuwi na isang bagay na pwedeng maging alaala natin sa lugar na ito. Mabuti pa nga. Naglakad-lakad nga kami pagkatapos magpaalam ni Enzo kay Melissa May. Ewan ko kung bakit parang ramdam ko na nasa amin nakatuon ang mga taong nadadaanan namin. Para bang binabantayan nila ang bawat kilos namin ni Enzo. Nang makalagpas kami sa kabahayan, ay nagpunta kami sa nakita naming maliit na gubat. Doon ay nakita namin ang tila isang simbahan na nasunog at napabayaan na ng matagal na panahon. Nasiguro kong simbahan iyon dahil sa krus na nasa itaas ng gibagibang gusali at may nakasulat pa na INRE sa taas nito na ang ibig sabihin ay Jesus Nazarenos Rex Ludarum o mas kilala sa salitang Ingles na Jesus of Nazareth, King of Jews. Mukhang sinaunang simbahan ito pero bakit dito sa loob ng gubat? At bakit nasunog? Mukhang pinabayaan na rin kasi. Pinamahayan na tuloy ng mga damo at baging. Simbahan yan ng dating pari dito sa amin. Bata pa lang ako nang sunugin yan ng mga taga rito dahil sa ibang pananampalataya na alam nila. O sa madaling salita, baluktot ang pananampalataya nila sa kinikilala nilang Panginoon. Jelay, sinundan mo kami? At teka, himala, ang haba yata ng sinabi mo ngayon. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito, Karding, Enzo. Ayaw kong madamay kayo sa nangyari sa aking kaibigan na naging lihim kong nobyo. Nagpapanggap lang din akong tipid magsalita dahil ayaw kong makahalata sila na may alam ako sa mga nangyayari. Hindi maganda ang kanilang ginagawa. Teka, pwede bang pakilinaw? Hindi kasi namin maintindihan eh. Oo nga, medyo malabo eh. At saka bakit mo kami binabalaan? May mangyayari ba sa aming masama? Makinig kayong mabuti sa sasabihin ko. Sa Biyernes Petsa 13 ay muling idadaos ang pag-aalay sa Haring Lukas, isang aswang na asbo. Nag-aanyo siyang malaking asong itim kapag hinahandog na sa kanya ang magiging kabayaran sa pananampalataya sa kanya ng mga taga rito. At isa na doon ang kaibigan ko. Kitang-kita ko kung paano siya dukutin at ialay. Enzo, totoong mahal ka ni Melissa May. Pero wala siyang magawa kung hindi ang ialay ka dahil ayaw niyang suwayin ang kanyang mga magulang na mga aswang na rin at nagpayanggaw sa kinikilala nilang Diyos. Ang akala kasi nila na ang pagiging aswang ay isang buhay na walang kamatayan at may kaakibat na kapangyarihan. Nakakabigla yata ang mga revelasyong sinabi mo, Jelay. Mukhang mahirap yatang paniwalaan ang mga yan. Lalo't sangkot ang pinsan mo na nobya ko. Pati na ang mga magulang niya. Ay mali. Lahat pala ng nandito ay sangkot. Totoo ang sinasabi ni Jelay, Enzo, Karding. Biglang pagsabat ni Melissa May, kasabay ang paghagulgol nito ng iyak. Patakbong pinuntahan ni Enzo ang kanyang nobya. Saka mabilis niya itong niyakap. Mas lalong umiyak naman ang dalaga at nang matapos ay saka ulit ito nagsalita. Noong una ay papaibigin lang sana kita, Enzo. Gaya ng plano ng aking mga magulang. Gagamitin ko ang kagandahan ko upang mapaibig kita at mapunta dito bilang isang alay. Ang kaso, habang nandirito ka, unti-unti na akong napapaibig hanggang sa
Mahal na kita. Ayaw kong may mangyari sa inyong masama. Ayaw kong mawala ka sa akin. Pero paano? Anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Sinasabi ko na nga ba't may ibang nangyayari? Teka Melissa May, magtapat ka sa akin. Aswang ka na rin ba? Hindi nakaimik si Melissa May. Tinignan niya si Enzo ng makahulugan at tinanguan naman siya ng kaibigan ko. Dito na naglakas ng loob umamin sa amin ang dalaga. Magiging ganap na aswang pa lamang ako kapag natikman ko na ang karni ng taong bibiktimahin namin sa Biyernes ng gabi. At kayo yun Enzo at Carding. Pero tutol ang kalooban ko. Mahal kita Enzo at ayaw kitang mamatay. Kalma lang Melissa May, okay? Walang mamamatay. Carding, ano may plano ka ba? Hindi pwedeng tumunganga na lang tayo rito at hintayin ang araw kung kailan tayo kakainin. Wala nga din akong maisip eh. Blanko rin ako dahil sa aking mga nalaman. Ako may alam, pero para hindi sila makahalata, si Carding na lamang ang dadalhin ko. Insan, mauna na kayo ni Enzo sa bahay. Ikaw na ang bahalang magpalusot. Sige, pero Jelay, patawad. Kasi hindi ko alam na nobyo mo pala noon si Greg. Wala kang alalahanin, Insan. Maski naman alam mo wala ka rin namang magagawa para pigilan ang kagustuhan ng mga taga rito. Saka na natin pag-usapan yan. Mahalaga ang bawat oras ngayon. Nagpatianod na lamang ako sa kung saan ako dadalhin ng dalagang manggagamot. Sa mas liblib na lugar sa gubat niya ako dinala. Hanggang sa makarating kami sa isang matanda at malaking punong kahoy na may napakalilim na mga dahon. Nakikita mo ba ang nakatatak na hugis palad sa katawan ng punong narang iyan, Carding? Pagtingin ko ay meron nga ito roon. Oo, bakit? Ano bang meron dyan sa tatak na yan? Maliit pa iyan nang ilagay ni Padre Ramon ang kanyang palad dyan. Sa kanya ito iniukit gamit ang isang kutsilyo. Alam mo ba na si Padre Ramon ang may-ari ng nakita niyong lumang simbahan? Sinira siya ni Haring Lucas sa mga tao dito sa lugar namin. At sinabi niyang huwad ito at walang kakayahang magbigay ng swerte. Matanda na noon si Padre Ramon at wala na siyang kakayahang gamitin ang mutya ng kalikasan na nakapunla sa kanyang palad. Kaya ang ginawa niya ay isinalin niya ito sa katawan ng punong narang iyan. At bago siya patayin, matagumpay niya itong nagawa. Ang ibig mong sabihin may mutya sa loob ng katawan ng punong yan? Tama ka, at naghihintay lamang ito ng tamang tao para pagsalinan at sasaniban nito. Teka, sabi mo bata ka pa lamang noon. Paano mo nalaman ang mga ito? Bago kasi mawala si Padre Ramon, ay iniwan niya sa akin ang isang aklat ng panggagamot ng isang albularyo. Kasama na dito ang kanyang mga ginawang pagtago sa mutya. Kaya marunong akong gumamot dahil din sa librong iyon. Paano naman ako mapipili ng mutya para saniban? Walang kasiguruhan, Carding, pero wala rin namang mawawala kung susubukan mo. Kapag nagtagumpay ka may panlaban ka na sa mga aswang. Pero kung hindi, isa na lamang ang paraan para makaligtas kayo. Ano, ang tumakas? Oo, Carding. Ayaw ko. Ang gusto ko sana ay wakasan na ang kasamaan ng mga taga rito. Tuldukan na ang pambibiktima nila ng mga inosenteng tao. Tapusin ko ang buhay ng huwad na Panginoon na si Lucas para na rin maipaghiganti ko ang mga nabiktima nilang walang kalaban-laban nilang pinatay. Sumilay ang matamis ng ngiti ni Jelay sa mga sinabi ko. Napayakap pa ito sa akin na aking ikinagulat. Mukhang ikaw na nga ang tinutukoy sa aklat ni Padre Ramon na bagong tagapagmana ng mutya ng kalikasan. Malaki ang posibilidad na ikaw yon dahil sa iyong prinsipyo, Carding. Sana nga ay tama ka, Jelay. Sana nga ay gamitin akong instrumento ng Diyos upang lupigin ang kumakalat na kasamaan dito sa mundo nang sa gayon ay wala ng bantang panganib sa bawat taong mapapadpad dito sa lugar nyo. Pagkalas ni Jelay sa pagkakayakap sa akin, ay inakay na niya ako palapit sa katawan ng punong may nakaukit na palad. Pagdating namin doon, ay kinausap niya akong ilagay ang palad ko doon. Marahan naman akong tumango at saka huminga ng malalim at pagkatapos ay ibinaling ko ang tingin sa puno.
Dahan-dahan kong inilapat dito ang aking nakabukang kaliwang palad. Saka ko ipinikit ang aking mga mata. Nang lumapat ito ay naghintay kami ng ilang sandali kung may kakaibang mangyayari. Pero lumipas na ang ilang minuto ay wala pa ring nagbabago. Kaya dismayado kaming pareho ni Jelay sa naging resulta. Pasalampak akong napaupo sa kasumandal sa puno. Walang kapag-apag-asang tinignan si Jelay na bumusangot din dahil sa nangyari. Karding, baka nga hindi ako ang bagong tagapangalaga ng mutya ng kalikasan. Kaya huwag na nating ipilit pa. Tanggap ko naman na nabigo ako eh. Karding, ilang beses mo palang namang sinubukan eh. May ilang araw pa. Malay mo, isa sa mga ito, iibigay na ng puno ang mutya sa pangangalaga mo. Basta't huwag ka sanang mawalan ng pag-asa. Tumango na lamang ako sa kamalamyang tumayo. Hinawakan ko ang kamay ni Jelay saka naglakad palabas ng gubat. Wala naman siyang imik na sumunod sa akin. Pero nang makalabas kami, ay tinanggal na niya ang kamay niya sa pagkakahawak ko. Dito ko naalala na nagpapanggap pala siyang suplada at hindi pala imik, kaya kaagad ko siyang tinanguan at iniwan. O tol, kumusta ang nilakad nyo? May maganda bang naging resulta? Dismayado akong sinagot si Enzo. Wala nga eh. Bigo akong magawa ang dapat sana makakatulong sa atin para makaligtas sa paparating na kapahamakan. Si Jelay, nasaan siya? Naghiwalay na kami ng landas na tinahak. Alam mo naman ang pagpapanggap niya, hindi ba? Oo pala. Ano nga pala ang paraan na ginawa niyo? Basta, pag nagtagumpay sana ako kanina, tiyak na makakatikim sa akin ang mga aswang na yan eh. Siya nga pala, kumain na ba kayo? Tapos na tol. Ayun, ipinagtabi ko na lang kayo ng makakain ni Jelay. Hindi na ako sumagot pa. Tinapik ko na lang ang balikat ni Enzo saka dumiretso sa kusina dahil kumakalam na rin ang aking sikmura. Sa sumunod na mga araw ay sinubukan ulit namin ni Jelay na puntahan at kunin ang mutya ng kalikasan na nakakulong sa puno ng nara. Pero wala pa rin nagbago sa nagiging resulta, maski ang mga sumunod pang mga araw hanggang sa dumating ang araw ng Biyernes 13. Huling subok na namin ito, pero nang makarating kami sa bukana ng gubat, ay kinausap ako ni Jelay. Paano kaya Karding kung mag-isa ka na lamang pumunta? Malay mo kapag wala kang kasama ibigay na ng puno ang mutya. Huling subok mo na ito at mamayang gabi ay oras na para ialay kayo kay Haring Lucas. Sige Jelay, gagawin ko ang lahat para lamang makuha ang mutya ng kalikasan at mailigtas ang buhay namin ni Enzo. Hintayin mo na lamang ako dito at ipagdasal mo na magtagumpay ako sa pagkakataong ito. Makakaasa ka Karding. Sige na, lumakad ka na. Dahil sa kabisado ko na ang daan papunta sa puno ng nara, ay mabilis ko na itong narating. Ewan ko, pero parang napakagaan ng pakiramdam ko habang papalapit ako doon. Pagtungtong ko sa harap ng puno, ay suminghal muna ako ng malalim. Iniunat ko ang aking braso sa kapalad, saka itinapat sa palad na nakaukit, pero bago ko iyon nilapitan ay nagdasal muna ako ng taimtim. Diyos na makapangyarihan sa lahat, bigyan mo po sana ako ng basbas para po mapagtagumpayan kong makuha ang kapangyarihang nasa panig ng kabutihan. Bigyan niyo po ako ng pahintulot na makuha ito upang magamit ko panlaban sa mga kampon ng kasamaang lumalaganap dito sa aming mundo. Sana po ay gabayan niyo ako sa lahat ng aking gagawing hakbang at huwag niyo po akong pahintulutang maligaw ng landas. Kayo na po ang bahala sa akin, Ama, at sa magiging resulta po ng aking gagawin ay taos puso ko pong tatanggapin. Amen. Nang matapos ako ay dito ko na ginawa ang aking sadya. Paglapat ng aking palad ay hindi ko maipaliwanag ang aking sumunod na naramdaman. Basta napakagaan, napakalinis at napakaluwalhati ng aking pakiramdam na noon ay para akong lumulutang sa alapaap ng nakapikit. Makaraan ang ilang minutong ganun ang sistema, ay nagmulat na ako ng aking mga mata. Dito ay nakita kong tuyong-tuyo na pala at tila patay na ang puno ng nara
na nasa aking harapan. Pero bakit? Ibig ba nitong sabihin na isalin na ng punong nara ang mutya ng kalikasan sa aking pangangalaga? Naglakad ako pabalik kay Jelay. Nandun pa rin siya at matyagang naghihintay sa akin. Nang makita niya ako ay kaagad siyang lumapit at nagtanong, "Ano? Kumusta ang lakad mo? May maganda bang nangyari?" Ewan ko. Pero kanina, parang may hinihigop ang aking katawan at nang magmulat ako ng mga mata, ipatay na ang puno ng nara. Nanlaki ang mga mata ni Jelay, pero gumuhit din ang mga ngiti nito sa labi. Niyakap na naman niya ako. Sa kanya sinabi ang nalalaman. Ayon sa nakasaad sa libro ni Padre Ramon, kamatayan ng punong nara ang magsisilbing palatandaan na nagtagumpay na ang taong hinirang na susunod na tagapangalaga ng mutya. Karding, nagtagumpay ka! Labis na tuwa ang naramdaman ko ng mga sandaling iyon. Hindi pa rin ako makapaniwala, pero dahil sa mga sumunod na paliwanag ni Jelay, ay nakumbinsi na rin niya ako. Mabilis na lumipas ang mga oras hanggang sa sumapit na nga ang gabi kung kailan ang pagdating ng Haring Asbo na si Lucas. Wala na rin naman akong nararamdamang takot ng mga oras na iyon at handa na akong harapin ito sa laban. Alam kong hindi ganong kadaling labanan ang isang kampon ng kadiliman, pero hindi rin ako papayag na magpatuloy pa itong makapambiktima ng mga taong inosente. Pagpatak ng alas 8 ng gabi, ay dito na nagsimulang magbago ang galawan ng mga residente doon. Pati na ang mga magulang ni Melissa May ay walang paalam na lumabas ng bahay. Nagpaiwan naman siya para bantayan kami ni Enzo. Patawarin niyo ako, Karding. Enzo, dumating na ang takdang oras para ialay kayo kay Haring Lucas. Magiging ganap na aswang na rin ako. Mamaya kapag natikman ko na ang karne ninyo. Masaya akong mamatay dahil naramdaman kong minahal mo ko, Melissa May. Salamat. Ipinaramdam mo sa akin na totoo ka at hindi mo ako niloko. Ano ba kayo? Tama na nga ang drama ninyong yan. Walang mamamatay dahil kay Karding. Tama si Jelay. Walang mamamatay. Pero Melissa May, hindi ko maipapangako ang kaligtasan ng mga magulang mo. Aswang na sila, kaya pasensya na. Hindi ko na hinintay ang pagsagot niya sa akin. Dali-dali na akong lumabas ng bahay para tuntunin kung saan darating si Haring Lucas. Gusto pa sana akong pigilan ni Melissa May, pero inawat na siya ni Jelay at Enzo. Sa may hindi kalayuan ay may nakita akong isang pagpupulong. Doon ay nagtipon-tipon ang mga residente para salubungin ang pagdating ng kinikilala nilang Panginoon na si Lucas, ang aswang na asbo. Hindi nga ako nagkamali dahil ilang minuto lamang ang dumaan ay may dumating ng isang malaking itim na aso na nagmula sa loob ng malaking kagubatan. Nagsiyuko at nagsiluhod naman ang mga residente dito, tanda ng kanilang paggalang sa huwad nilang Diyos-Diyosan. Maraming salamat sa mainit ninyong pagsalubong sa akin, mga alagad ko. Matagal-tagal din ulit akong hindi nakakain ng tao, kaya gutom na gutom ako. Kaya bago ko gawin ang seremonya ng pampaswerte sa inyong buhay, ay kunin na ninyo ang aking pagkain na bukal sa puso ninyong inialay. Tumango ang mga kalalakihang may dalang pamalo at sako. Pero hindi ko na sila pinayagan pang makalayo at nagpakita na ako ng kusa. Huwag na kayong mag-aksaya ng oras dahil nandito na ako. Bago nyo masaling ang kaibigan ko, ay ako muna. Dadaan muna kayo sa aking mga kamay. Matapang pala ang magiging hapunan ko ngayong gabi. Gusto ko yan. Sige, dakpin siya at dalhin sa aking harapan. Ang mga nayanggaw na mga residente na tuluyan ng niyakap ang pagiging aswang kasama na ang mga magulang ni Melissa May ay gumawa na ng pag-atake laban sa akin. Automatiko namang pumorma ang aking katawan para sa gagawing pag-atake. Bawat lumalapit sa aking aswang ay pinapatamaan ko sa bandang puso
gamit ang nakabuka kong mga palad. Ewan ko, pero parang wala naman akong kakaibang ginagawa. Subalit bawat tamaan ko ay tumitilapon, bumabagsak sa lupa at hindi na nakakatayo pa. Napatingin pa ako sa sarili kong mga kamay na may ngiti sa mga labi. Go, Carding! Kaya mo yan, tol! Ang galing mo! Napalingon ako at si Enzo ang sumigaw. Napakamot ako sa ulo. Sinenyasan silang lumayo roon. Kaagad naman silang sumunod, pero napansin sila ni Haring Lucas. Iyon siguro ang isa sa magiging hapunan ko. Bilang isang malaking itim na aso, ay mabilis nitong hinabol ang tatlo kong kaibigan. Dumiretso naman sila sa loob ng bahay, pero kitang-kita ko kung papaano sirain ng asbo ang dingding at pintuan noon. Hoy, aswang! Ako ang harapin mo! Duwag ka! Mabuti na lamang at nakuha ko ang atensyon niya. Handa na sana itong lundagin si Enzo na hinaharang ang katawan sa dalawang dalaga. Ano ka mo? Duwag ako, ha? Wala pang lapastangan ang nagsabi sa akin yan. Isa akong hari, kaya dapat mo akong igalang. Hindi dapat igalang ang mga kagaya mong duwag. Anong sinasabi mo kanina, ha? Matagal ka nang hindi kumakain ng tao? Imposibleng manirahan ka sa loob ng kagubatan ng matagal na panahon bago ka ulit makakain. Huwag mong linlangin ang mga tao para lamang sa pansarili mong kagustuhan. Wala ka sa posisyon para sabihan ako ng ganyan tao. Pagkain lamang kita, kaya huwag kang maging mapagmataas na akala mo ay kaya mo na ako. Kaya kita at hindi ka mananalo sa akin. Walang duwag na nananalo sa laban. Sabi ng hindi ako duwag eh! Galit niya akong sinugod. Muli ay inihanda ko ang aking sarili. Nagpalitan kami ng mga pag-atake, pero iniingatan ko ang kanyang mga kuko. Alam kong mapanganib ang masugatan ng isang aswang dahil may lason ang mga kuko nito na pwedeng makamatay at pwede ring makayanggaw. Mabilis din ang bawat niyang pagkilos. Halos magkasing liksi lamang kami, kaya hirap naming patamaan ang isa't isa. Pero habang tumatagal ang aming sagupaan, ay nararamdaman kong nababawasan ang bigat ng kanyang mga pag-atake at bilis ng kanyang paggalaw. Napangisi ako at kinindatan siya ng nakakainsulto. Anong kinikindat-kindat mo dyan, ha? May kasama pang pagngisi. Iniinis mo ba talaga ako? Ha? Oo, iniinis kita bago kita patayin. Tinatawag mong hari ang sarili mo, pero may kahinaan ka rin pala? Ang Diyos ay walang kahinaan, engot na aswang. Anong kahinaan ang pinagsasasabi mo, ha? Wala akong kahinaan. Mas malakas ako kumpara sa'yo. Oh, sige nga. Saluhin mo nga ang suntok kong ito. Buong lakas kong pinakawalan ang kaliwa kong kamay. Gaya ng dati, ay tiwala niya itong sinalag. Gamit lamang ang isa niyang kamay, pero iyon ay isang malaking pagkakamaling nagawa niya. Anong... Napilayan ang kaliwa niyang kamay na halos tumagos na sa kanyang siko ang buong buto ng kanyang kamay. Ininda niya iyon, pero muli siyang nakipagtitigan sa akin. Tatapusin ko na ang kasamaan mo, aswang na asbo. Pero pahihirapan muna kita nang maranasan mo ang pagpapahirap mo sa mga naging biktima mo bago kita kitilan ng buhay. Tumawa ito. Malakas at nakakainsulto din. Dumura pa siya sa lupa ng sarili niyang dugo bago siya tumugon. Maski mapatay mo ako ngayon, ay hindi na maibabalik pa ang buhay ng aking mga kinain. Hindi man, pero namnamin mo ang kirot at sakit ng madurog ang mga buto bago ka malagutan ng hininga. Mauna ka sa impyerno, hangal! Gamit ang kanan niyang kamay ay sinugod niya ako, pero gaya ng dati ay sinalubong ko iyon ng malakas na suntok. Doon na tuluyang tumilapon ang buo niyang kamay hanggang braso na naputol.
Hindi pa ako nakontento. Pinisil ko pa ng malakas ang magkabilaan niyang balikat. Palahaw ni Haring Lucas ang pumailan lang sa buong paligid. Nang masaksihan ito ng mga taong nayanggaw at sumasamba sa peke nilang Diyos, ay nagsitakbuhan ang mga ito papasok sa kani-kanilang bahay. Ano, Haring Lucas? Kaya mo pa ba? Ha? Hanggang yabang lang pala ang asbo na yan eh. Hindi ka pala uubra sa kaibigan ko. Karding, patayin mo na yan. Oo nga, Karding. Nang mabigyan naman ng hustisya ang mga magulang ko. Kitang-kita ko ang pag-agos ng mga luha ni Melissa May habang tinititigan niya ang mga nakahandusay na bangkay ng kanyang ama at ina. Hindi ko na kasi sila nakilala nang magbago sila ng anyo bilang mga aswang na nayanggaw at nagbalik lamang sila sa normal nilang anyo bilang tao nang malagutan sila ng buhay. Hinawakan ko sa batok si Haring Lucas, saka ko siya binatukan ng malakas. Sumubsob ito sa lupa, pero nagawa pa rin niyang tumawa maski paus na siya sa kasusuka ng kanyang dugo. Ano pa ang hinihintay mo? Patayin mo na ako! Tapusin mo na ako! Napatingin ako sa tatlo. Si Jelay ang sumenya sa akin. Nakitilan ko na ng buhay ang aswang na asbo. O sige, kung yan ang nais mo, ay ipagkakaloob ko na. Magsasalita pa sana siya, pero hindi ko na hinayaan pa nang lapitan ko siya at malakas na pinagtatatadyakan ang kanyang ulo hanggang sa kumalat sa lupa ang kanyang utak. Nangisay pa ang katawan nitong nakahandusay hanggang sa tuluyan na itong hindi na gumagalaw. Natapos ang laban na nagwagi ang kabutihan ng gabing iyon. Pagsapit ng bagong umaga, ay kinausap namin ni Jelay ang mga tao para ipaalam sa mga ito ang mali nilang nagawang desisyon na sambahin ang isang mapagpanggap na kampon ng kadiliman. Itinuro namin ang tunay na salita ng Diyos gamit ang Biblia ni Padre Ramon na naiwan niya kay Jelay. Tumulong din sina Enzo at Melissa May sa pagpapalaganap ng pananampalataya sa tunay at dapat na kilalaning Diyos sa sanlibutan. Hindi na kami bumalik pa ni Enzo sa siyudad dahil sa pagtulong sa mga residente doon na baguhin ang pananaw nila sa buhay. Mas lalong nagkaroon ng magandang biyaya ang pamumuhay ng mga ito nang magbalik loob sila sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ay salamat. Naging normal na rin ang lahat. Oo nga eh. Kahit papaano, naibsan naman ang bigat ng kalooban ko sa pagkawala ng aking mga magulang. Salamat, Karding ha. Pinakawalan mo sila sa sumpa bilang mga aswang. Wala yun. Ginawa ko lamang ang tama at nararapat. Anong plano niyong dalawa ngayon? Ano pa? Di ang pakasalan kayo. Hindi ba, tol? Ano pa nga ba? Hoy, Karding. Ano ka? Hindi ka pa nga nanliligaw sa akin eh. Hindi pa pala? Paano yan, Karding? Di mauna na kami ni Melissa May na magpakasal. Sabay akbay pa sa nobya niya ang mokong para painggitin ako. Huwag na. Hintayin na lang natin sila, Enzo, para isahang kasal na lang. At tato hindi naman na kita iiwan eh. Talaga ha? Pangako mo yan, mahal. Opo. Miski kutis libag ka pa. Mahal mo ba talaga ako, Melissa May? Mahal ka niyan, Enzo. Kita mong nagsasabi ng totoo, hindi ba? Kutis libag daw ako, tol eh. Totoo naman eh. Che, who you? Oh, tama na yan. Baka magkapikunan pa kayong dalawa dyan eh. Yang lover boy mo kasi, Jelay, nang aasar. Si Melissa May kaya ang nagsabi na kulay libag ka. Oh, awat na. Bastidin mo kaya yan, Jelay, nang umiyak. Niyakap na nga ako niya ng 2 beses eh. Ikaw? Hoy, ang tabil nito. Melissa May, papainggit sila. Payakap naman, mahal. Pagkatapos na ng kasal, Enzo. Ay andaya naman, makapag-cellphone na nga lang. Napuno ng tawanan ang aming pag-uusap.
Matyaga ko ngang niligawan si Jelay at makaraan ang halos 1 taon ay sinagot din niya ako. Ang tangan ko namang mutya ng kalikasan ay hindi na nagparamdam pa. Siguro ay nanahimik na rin ito sa aking kaibuturan at naghihintay lang ng panganib bago ito muling magkaroon ng bisa. Ngayong kasalukuyan ay maganda na ang aming pamumuhay. May isa na kaming anak ni Jelay at sina Enzo naman at Melissa May ay kambal ang ibinigay sa kanila. Masaya ang bawat isa sa amin at ibinaon na sa limot ang masalimuot naming nakaraan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana ay may aral kayong napulot. Ang inyong sender, Carding.